Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng nakikinig sa atin. Oy! Si Marcoleta at itong si Vic Rodriguez, yan, mabilis bumira yan kay PBBM eh. Basta administrasyon ng pag-uusapan, bibirahin nila yan. Yung kanilang estilo ng pangangampanya, naninira sa administrasyon. Akala nila effective yan. Aba, palyado. Hindi effective yung ganyang estilo. Alam mo kung bakit, ka-coffee? Kulelat po sa pinakabagong survey ng SWS o ng Social Weather Station itong dalawa na to. Itong si Marcoleta at si Attorney Vic Rodriguez. Aba, hindi nga pumasok sa Magic 20. Anyari? Tigilan nyo na kasi yung paninira ninyo. Yung style ninyo na sisiraan ninyo, kala nyo makukuha nyo ang simpatsya. Paano na ngayon yan? Bagsak sa banga, ka-coffee. Iba ka-8 diretso, yung nangyari ng 8 diretso, ganyan ang mangyayari ha. Pero may mga nakalusot ka-coffee sa kampon ni Digong, may mga nakapasok sa Magic 12. Dito muna tayo kay Attorney Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez na tumatakbo bilang independent, rank 26 to 27. Aba, napakababa niyan ka-coffee. Rank 26 to 27. So usually, yung mga nandiyan dyan sa rank na yan, hindi yan lumulusot. Ideally, dapat pasok ka sa Magic 15. Kasi pag 15 ka, di ba? Kahit survey lang yan ka-coffee. Kasi usually, lumalabas sa survey sa totoong eleksyon nangyayari. Lalo na ito, SWS. Credible naman ang SWS. Ganyan din yung nangyari eh. Panahon ni PBBM, natatandaan ninyo, sobrang leading si PBBM sa halos lahat ng survey. At yun na nga ang nangyari. Di ba? Si PBBM nga ang nahalal na presidente ng 2022. At ganyan ka-coffee yung mangyayari. Itong si Vic Rodriguez, number 26, 12 lang ang kailangan ng senador. Ang rank niya ay 26 to 27. Naku po, 3% lang po yan ng boto. O 3% lang ng mga sumailalim dito sa survey ang nakuha niya. Napakababa nito ka-coffee. Umuusad ba siya? Actually, hindi siya gumagalaw. Bagyang gumalaw. Kasi December, nasa 27 siya. Ngayon, January, nasa 26 siya. 1 point ka-coffee. Sige, sabihin natin every month, gagalaw siya. No? February, magiging 25 siya. March, magiging 24. April, 23. O by May, 22. Ayan, di na siya lulusot dyan. Yan, kakabirada ninyo kay PBBM. Ayan, bumabalik sa inyo. Ito naman si Marcoleta, ka-coffee, na isa rin to, napakadaldal din ito against the administration. Number 24 naman yung kanyang ranking. Meron namang kaunting improvement, no? 23 siya ngayon January, 24 po siya noong December 2024. Pero 24 lang. Pasok siya kung 24 ang kailangan. Yung problema, 12 lang po yung nahahalal na senador. Kasi yung 12 naman dyan, naiiwan naman yan. Yan yung current system natin. Sa kabuuhan ka-coffee, ang ating senador ay 24 yan. Pero currently, 23 lang yan. Dahil si Sani Angara, syempre, tinalaga siya bilang kalihim ng Department of Education. Kailangan niyang iwanan yung kanyang posisyon bilang isang senador. Anyway, patapos na naman yung kanyang termino. Ang termino ng senador ay 6 na taon yan. Kaya 24 yan, every 3 years, di ba, nagkakaroon tayo ng eleksyon. 12 yung papalitan para magkakaroon ng continuity. Di ba? Hindi pwedeng yung 24 lahat yan papalitan, hindi pwede. Kailangan may continuity. Kaya nga yung impeachment, pagdating sa impeachment ni Sara Duterte, maganda sana, kasi ang Kongreso hindi eh. Ang House of Representatives hindi eh. Posible ha, possible yan, lahat sila matanggal dyan. Ibig sabihin, kung may nakabinbin na impeachment complaint ngayon dyan kay Sara Duterte, posibleng, if ever, pero bibihira naman mangyari yan, mapalitan lahat yan ng pro-impeachment, wala na, deads na yung impeachment. Unlike sa Senado, kaya nga, once na matransmit yan, matapos yan sa House of Representatives, matransmit yan sa Senado bago mag-break, bago mag-eleksyon, andyan na yung reklamo. So, pwedeng ipagpatuloy na agad yan, mas mabilis yung usad, kasi 12 lang naman yung papalitan dyan sa Senado. Kung makalusot to si Marcoleta, makalusot si Vic Rodriguez, yan, pandagdag sila dyan sa Senado. Pero malabo eh. Malabo. Ito po ipatunay lang na hindi effective yung style ninyo. Kasi yung style ninyo, paninira. Ayaw ng tao niyan. Yung iba, sige, minsan nakalulusot yan. Sige, in the case of Bato de la Rosa, si Bato naman kasi may pangalan, senador eh, ka-coffee. At controversial ito dahil sa kanyang tukhang. Do, aminin man natin sa hindi, ang survey may competition po yan by popularity. Diba? O sige, si Bato, isa rin yan, mahilig manira sa administrasyon, nakapasok pa. Ang rank niya ka-coffee ngayon, rank 10 si Bato.
Noon rank 12 to 14, alanganin ka coffee, no? Counting kembot pa, malalaglag na sa Magic 12. Ngayon, tumaas ng bahagya, oh. Sa January survey, pumasok siya. Nakarank na nitong si Bato. Aba, tibay-tibay ni Bato dito, nakalusot si Bato, O sige, good luck. Kung iboboto siya, again survey pa lang nito. Kaya hindi nyo pwedeng isisi kay PBBM Sasabihin nila itong survey ng SWS, kagagawa na naman ni PBBM yan. Dinoktor na naman yan kasi bagsak si Vic Rodriguez, kasi bagsak si Marcoleta. Aba, kung nag-iisip pa naman kayo ng tama, kung dinoktor yan, bakit nakapasok dito si De La Rosa? Bakit nakapasok si Bato sa top 10? Maniniwala na kayo guys sa survey. Kasi kung hindi kayo maniwala, hindi dapat wala dyan si Bato. Number 10 si Bato hindi dinoktor ni PBBM yan. Kung wala si Bato dyan, malamang ang narrative nila, dinoktor ni PBBM yan. Isisisi na naman kay PBBM yan. Ganyan ang style ng mga DDS Laging may sisi sa gobyerno yan. Anyway, sino ang number 1 dito sa survey na ito ng SWS, sa bagong survey ng SWS? Ito po ay ginawa December 2024 to January 2025. Ang number 1, actually, sure win na ito ka-coffee, si Sir Erwin Tulfo sa ilalim po ng Lakas CMD. Rank 1 ito ka-coffee, consistent. Hindi nagbabago si Erwin Tulfo Kada buwan na survey, siya ang nagna-number 1. Hindi siya ungusan ng kahit na sino. Sure win na ito si Erwin Tulfo, kaya kung mapapansin ninyo, binibira si Erwin Tulfo patungkol sa kanyang nationality. Diyan siya ini-issue 45% po ng mga tinanong iboboto siya bilang senador base sa survey na ito. Number 2 po si Tito Soto, malakas din si Tito Soto NPC po ang kanyang partido. Kung noon number 5 siya, laki ng inangat ni Tito Soto, no? Malaking factor din dyan ni Tito Vic and Joey. Siyempre marami din supporters yan na nag-i-endorse sa kanya. Number 2 siya ngayon, rank niya number 2, nakakuha po ng 38%. Si Lito Lapid, ang tibay ni Lito Lapid in fairness kay Lito Lapid si Lito Lapid tahimik lang pero hindi matanggal-tanggal. Maraming ayaw kay Lito Lapid, marami din namang may gusto sa kanya. Kasi sinasabi nila mahina daw po yung performance dyan sa Senado. Pero siguro mas gusto na ng tao yan kaysa naman magaling ka tapos hindi ka naman tumutulong sa gobyerno, hindi ka tumutulong sa administrasyon, puro paninira ka, di ba? So baka mas gusto ng tao na yan, di ba? Si Lito Lapid, magandang performance din ito Mula sa rank 11, naging rank 3 to 4. 3 to 4, 3rd to 4th ang kanyang ranking, 37%. Kapantay niya po si Bongo. Si Bongo, in fairness dati rank 3 to 4th, 3 to 4, ngayon 3 to 4 pa rin po at nakakuha siya ng 37%. So kumbaga consistent ka-coffee si Bongo sa kanyang rating. Si Lacson, ayan, pumasok din si Lacson, number 5 si Lacson At noon number 7 siya, si Tulfo, Ben Bitag, malakas din Consistent ka-coffee, 6 noong December, 6 din po siya ngayong January. Si Cayetano Pia, sure win naman to si Pia Cayetano. Number 8, si Pacquiao, yan, tayo sila ni Pia, number 7, 8, yung ranking na yan. Si Abi Binay, lakas ni Abi Binay Papasok si Abi Binay, number 9. Mula sa number 10, naging number 9 siya. Si Bato, mula sa 12, naging 10. Si Bong Revilla, pasok din. Number 2 dati, ngayong 11. Pabagsak to Sa team ni Revilla, tingnan ninyo bumabagsak Dati number 2, ngayon number 11 to 13 na lang. Si Willie Revilla bumababa rin po ang rating. Mula sa number 8, naging number 11 na lang po. Si Kiko Pangilinan mula sa number 15, ngayon pumasok na po sa number 11 to 13. Medyo magandang performance ni Pangilinan. Si Amy Marcos. Isa pa to ka-coffee, si Amy Marcos. Si Amy Marcos, ano din yan namamangka rin niya sa dalawang ilog Gusto rin niya yung boto ng Duterte Kinukuha niya pa rin She's trying to please the Duterte supporters. Ano nangyayari sa kanya? Ayan, gumigewang-gewang siya Number 14 siya ngayon. Biruin mo, dati number 12 siya. Ngayon number 14, pababa ng pababa. Itong si Amy Marcos, mukhang malulugi itong si Amy Marcos Kaya kung tumuloy pa sa pagkandidato itong si Francis Leo Marcos, sabay mababawasan pa yung boto nito ni Amy Marcos. Si Camille Villar, number 15, isa din yan. Bumababa rin po yan. Dati 12 yan Ngayon number 15. Si Bam Aquino, stay lang po, 16. Si Doc Willie Ong, ayan, tumataas din si Doc Willie Ong from 19, naging 17. Si Abalos, malungkot si Abalos Bumababa rin po si Abalos. Pero yun nga, sinasabi nila, kaliwat kanan po yung mga posters, billboards ni Abalos.
Pero bakit hindi nagre-reflect sa survey yan? Dati number 16 siya, ngayon nasa number 19 siya. Medyo mababa yan. Si Gringo Onasan, ayan, retain lang po siya, number 18. Si Francis Tolentino, isa din to, ka-coffee. Bumababa rin, dati 19, ngayon nasa 21. Isa rin to, kaliwat kanan po ng mga billboards. Makikita mo yung si Tolentino, pero hindi nagre-reflect sa survey. Si Philip Salvador, number 21, retain lang po sa posisyon, 31. Si Colonel Busita Bonifacio, number 23, tumaas ng onte, number 22 na siya. At si Marcoleta, ayan, 23 mula sa 24. Ayan ka-coffee, yung mga dares, mukhang alanganin na lumusot ito ka-coffee. Mga nasa bandang dulo na si Jimmy Bondok, si Ariel Kerubin, si Kibuloy, si Kibuloy, oh. In fairness, ang taas ni Kibuloy, number 27. Pero malabo-labo yan ka-coffee. Number 27 to 34 si Kibuloy. Ayan pa, si Heidi Mendoza, si Arellano, si De Guzman Caliodi, si Casino, si Amira Lidasan, si Luke Espiritu. Yan, tatandaan niyo ng debate, no? Si Roberto Balion, si Doc Mata, si Joey Montemayor, Arnel Escobar, hindi na natin kilala ka-coffee, yung iba pang mga tumatakbo po para sa pagka-senador. Medyo mababa ka-coffee yung inabot nitong mga kandidato na ito. Pansinin niyo, karamihan sa mga naninira, karamihan sa mga mahilig gumawa ng paninira sa administrasyon, lumalagwak, bumabagsak, bumubulusok sa survey. Karma is real. Sige. Ang totoong survey ay ang eleksyon sa Mayo ka-coffee. Iboto ang sa tingin natin makatutulong sa gobyerno, makatutulong sa administrasyon. Kasi kung hindi, baka panggulo lang yan. Imbes na gumanda yung Pilipinas, kontra lang ng kontra yan. Wala tayong patutunguhan yan. Kaya iboto po natin yung sa tingin natin makatutulong sa gobyerno, mapauunlad yung buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Sige, may napupusuan na ba kayo? Ako kaunti pa lang ka-coffee. Yun napupusuan ko na iboboto sa pagka-senador. Eventually, sabihin natin yung ilan sa ating mga susuportahan dyan. Kung meron na po kayo napupusuan, sige, sa tingin ninyo, yung dapat pumasok sa Magic 12, sige, ilagay nyo dyan sa comment section para makita rin natin yung ka-coffee. Baka mga hindi nakalusot sa Magic 12 na sana, hiling ninyo nandiyan dyan sa Magic 12. Ilagay sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Baka di pa po kayo naka-like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba. At hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.